Good morning and happy Hump Day Wednesday, beautiful people. Late na nga tayong bumamon at nagpalit na tayo kaagad ng ating scrub suit attire at ang ating di mawawala morning skincare routine. 6:22 na nga nang tayo ay makababa at bago tayo kumain ay naglinis muna tayo ng family room at nag-disinfect na rin tayo ng mga surfaces. Si Daddy na nga ang nag-offer kumilos sa kusina at napag-brew niya ako ng aking black coffee at nandiyan na nga sila ni JJ at kumakain na ng almusal. Nag-init na rin ako ng aking bahaw at kumain nga tayo ng breakfast dahil iinom ulit tayo ng gamot. Sa mga oras na yan ay nasa itaas pa nga ang aking dalaga. Pagkatapos nga ni Daging kumain ay umakyat na siya sa itaas at ipinaghanda ko naman siya ng kanyang baon na ham sandwich at ang kanyang coffee for work. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagpe-prepare ng pananghalian ni Daddy, kaya naman ngayon ay gumawa tayo ng kanyang sandwich. As always, multitasking is life at bago pa nga tayo matapos ng ating almusal, ay tumindig na tayo sa kusina. In-update ko na nga rin ang kalendaryo at binuksan ko na ang kortina sa ating living room at dining room. Pinakain ko na din ang ating pets at ine-enjoy na ni Mama ang kanyang coffee bago tayo pumasok. Ako na rin ang naghatid sa aking mga anak dahil malayo nga ang trabaho ni Daddy. Dahil 9:00 pa naman ang aking first patient ay umuwi muna ako sa bahay. Pagkahatid ko sa aking mga bagets at gumawa muna tayo ng ilang house chores. Nag-chat din tayo ng mail at eto na nga ang ating kitchen chaos. 7:36 na nang tayo ay makabalik at isinalin ko na nga ang natira nating corned beef sa bowl at pwede pa nating ulamin yan mamaya. Dahil ayaw nating umuwi ng may maduming bahay ay niligpit ko muna ang ating kitchen. Hinugasan ko na nga ang ating rice cooker at ang pan na pinaglutuan ni Daddy ng corned beef para pag-uwi ko ay malinis yan at makakilos tayo ng maayos. Ayaw na ayaw ko talaga ng maduming bahay at kahit na nga pagod at toxic si Mama, ay pinipilit pa rin niyang kumilos at tumindig. Ready na tayong magtrabaho for today. Maulan nga ang maghapon at ayan na nga ang ating weather condition. Para naman tayo ay maging alerto ay uminom pa rin tayo ng coffee for work at syempre pa, nagpapalit tayo ng batch in between patient dahil from different companies nga ang ating pasyente for today. Dahil coffee is life, ini-enjoy pa rin natin ang ating kape. At kung nakita nyo nga yan, isang piraso ng saging lang ang ating binaon for today. Tinawagan ko na nga ang aking third patient dahil medyo malayo-layo din ang kanyang location at ayaw naman nating mag-drive nang hindi tayo nakaka-confirm. Eto na nga ang travel natin. Ang bahay nga ni patient ay nasa dulo ng walang hanggan at kung nakikita nyo nga yan ay wala na halos kabahay-bahay. Marami na din tayong nakikitang farm animals at mas marami pa nga yata ang hayop kesa sa tao. Edi wow, siopaw! Nandito na naman tayo sa countryside at napakalayo talaga ng bahay ng ating pasyente. Hindi tayo pwedeng magreklamo dahil kailangan natin ng tongda. At pagkatapos nga ng ating mahabang travel ay nakapasok na nga tayo sa development kung saan nandoon si patient number 3. Nagpalit na naman tayo ng badge at eto na tayo sa ating huling pasyente. Nagutom na rin tayo sa mga oras na yan dahil pasado 1:00 na din. Kaya naman binuksan ko na ang aking banana. At pabalik na nga tayo sa city at ine-enjoy pa rin natin ang ating coffee. Maulan talaga ang situation ngayon at medyo hirap na tayong makakita kapag tayo ay nagde-drive. Kaya naman todo ingat si Mama. At talaga namang coffee is life kaya naman maya-maya lang ay mag-jingle bell na yan. Edi wow, siopaw! Pagkatapos nga nating magpasyente pasado 1:30 na ay nakauwi na rin tayo. Gutom na nga si Mama at nang i-check natin ang ating rice cooker, ay wala nga tayong kanin.
Mabuti na lang talaga ay meron pa tayong natirang pandesal at Spanish bread at kumuha nga tayo ng isang piraso at minicrowave natin yan for 30 seconds. Tignan nyo naman si Mama, talaga namang napakatakaw at enjoy na enjoy sa pagkain ng Spanish bread na may palaman na coconut pecan. Napakasarap talaga kahit na ilang araw na. At mag-aalas-tres na nga nang tayo ay magsalam ng ating hapunan. Nagbabad nga tayo ng chicken drumsticks sa lemon at fish sauce at in-airfry natin yan. Ready na tayong sumundo kay JJ dahil alas 4 nga siya lalabas from his Math Counts Club. Si Daddy nga ang susundo kay ate dahil ngayon nga ay meron din siyang volleyball training. Maaga na nga akong umalis para sunduin si JJ at nakapark nga tayo sa tapat ng kanilang school. Dahil maulan niya ngayon ay ayoko namang lumakad siya at mabasa. Dahil bawal magkasakit. At habang tayo nga ay nagiintay sa sasakyan ay binuksan muna ni Mama ang kanyang computer para tapusin ang documentation at i-check na rin natin ang ating mga pasyente for tomorrow. Isa-isa ko na nga silang tinawagan at nag-text na rin ako sa iba kong pasyente. 4:05 na nang lumabas si JJ at nag-drive na kami pabalik sa bahay. Meron nga tayong nakasalubong na school bus ng mga elementary students at tingnan nyo naman ang mga batang maliliit na yan. Parang kailan lang, ganyan lang kaliliit ang aking mga anak at ngayon nga si ate ay malapit ng mag-high school. Dito nga sa Amerika, kapag nakahinto ang bus, kailangan mo ring mag-stop at hindi ka nga pwedeng mag-overtake. Pag-uwi natin sa bahay ay naghagilap kaagad ng snack si JJ at gumawa nga siya ng s'mores. Luto na nga ang ating chicken drumstick at ready to attack na nga si Mama. Dahil sa mga oras na yan, pasado alas 4:15 na ay hindi pa rin tayo kumakain ng pananghalian, ay sinabayan ko na din si Daddy kumain ng early dinner. Napakasarap talaga at napakasimple lang ng ating ulam for today. Binabad ko nga lang yan sa patis at lemon at talaga namang so yummy. Isa na namang matagumpay na araw para sa inyong pamilya. Yan lang muna for today's video. Remember, every guessing is a blessing. Bye-bye!